Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay pamilyado. Pero hindi sila kasal. Pwedeng nagle-live-in pamilyado, pero di nga kasal. Okay? So, ibig sabihin may anak tong mga tong. Ano to? Kasi ito dapat balance yan. Yan yung card ng balance. Pero sa hitsura ng card, nagbabalance si Pooh. Okay, ngayon dumating yung rooster. So, nagmukha tuloy distraction yung rooster kasi nung naglalakad si Pooh, umugong, ang tawag doon? Umikot yung log. So, na-stuck tuloy sila dyan sa pag-ikot ng log, ng kahoy. Yan ang dating. So, imbis na yung dalawang pentacles yung continuous na ginajaggle, ang umikot ay ito ang log. So, nagmukhang distraction yung rooster sa pagbabalance ni Pooh. Ngayon, tong togetherness, wala namang ganyan sa tarot, di ba? Self-made lang yan ng creator nitong deck. So, literal na togetherness. Ano yung na-distract si Pooh, di ba? Ano yung nag-cause? Ano yung nag-cause para ma-distract si Pooh? O yung bida. Sa career pala to nandito tong 8 of Pentacles. Sa career to So may clue na tayo na hindi to relasyon. Pero yung description pa rin natin mananatiling the same. Pamilyado, di kasal. Siya yung bida dito. So again, career reading pala to. Ano yung magpapadistract sa kanya, kasamahan niya? Kasi yung kasamahan niya, magkukos ng struggle sa 7 of Wands. Ito. Ano yung struggle? Ito. 5 of Swords. So yung 5 of Swords natin, ano kasi yan tuso. So pwedeng may gawing kalokohan yung ka-workmate. So kung dito tumama sa inyo at wala kayong ka-workmate, ay di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na may trabaho ngayon, na yun nga, baka ipahamak sila nung ka-workmate, may pagawa sa kanila na hindi nila matanggihan, therefore sila yung mapapahamak. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, bullying. May nambubully sa kanya dun sa bida natin. Pangatlo, yung ka-workmate ay ginagawan siya literal ng kasamaan. Nagiging dishonest. Kasi magiging deception na to itong
Five of Swords. Pero hindi naman siyang malalang malala. Hindi katulad ng Seven of Swords. So, more like sarcastic. Magiging sarcastic sa kanya yung ka-workmate. Mapapansin niya yun. Na para bang akala nung bida na yung ka-workmate nagbibiro, pero ang totoo may laman yung biro niya. Okay? At tinitira na pala siya nang di niya alam. Akala niya biro lang. Pero, again, attack na pala yon. Dinaan lang sa biro. So, yun yung tatlong senaryo. So, kung ganun man ang sitwasyon, bakit nandito tong togetherness, di ba? Tingnan natin. Ang dating kasi magdidesisyon yung bida natin na wag na lang pansinin yung mga possible kaaway niya dito at i-choose na lang ang peace, ang harmony, na parang ang dating ayaw niya ng gulo. So, kaya pala nandito yung togetherness ay nakikisama na lang siya. Although, tinitira nga siya ng patalikod or masama yung kasamahan niya, dahil ayaw niya nga ng gulo, makikisama na lang siya in short dyan sa tinakbo ng reading natin. Wala siyang gagawing confrontation dito, kundi makikisama na lang siya. So, ngayon, nandito tong ano ba to? 10 of Cups. Alamin na rin natin yan. Ano yung 10 of Cups na yan, no? So, ngayon, 10 of Pentacles na to, Page of Wands. 6 of Pentacles. Wow. Maganda, Maganda tong mga lumabas na cards. So, paano siya naging maganda? Kasi 'di ba naging matapang yung bida natin. Nag-take risk siya na makisama pa rin kahit na masama ugali ng mga ka-workmate niya. Hindi siya nag-resign o hindi siya nagsumbong sa HR o hindi niya kinonfront. Therefore, dahil nga naging matapang at nag-take risk siya, bibigyan siya ng reward of small blessing ng universe para sa naging effort niya sa pagiging matapang. At ayan, may 10 of Pentacles tayo, at yan ay wish come true. Okay? Kahit Pentacles yan, wish come true pa rin. Wish come true sa pera. Okay? Sa any form ng stability, security. So, dyan din tatama yung loyalty. Pero dito sa case na to, walang loyalty.
kundi more like big blessing sa pera. Kakapera yung iba sa inyo o abundance card na kasi to eh. So who knows, marami kasing pwedeng maging blessing, di ba? Kasi blessing din kasi to eh. Blessing, pero to small blessing. Ito big blessing. Kasi ito employment eh. So, career opportunities din kasi to. So, who knows? Baka promotion to para sa iba sa inyo. Or who knows? Para sa iba sa inyo eh. Baka tungkol to sa pension o pension, nag-work pa. May kakilalang malapit sa kanila na nilalakad yung pension. Magulang siguro, sabihin natin gano'n. Eh di, ayun. Maayos na yung pension kung magulang nilalakad. Mababalitaan nila na approve na yung processing. Pwedeng gano'n. Ngayon, so pwedeng loan to. Big amount of money na loan. Or baka may magbayad ng utang sa iba sa inyo. Pwede rin naman. Or ano pa ba? Unexpected inheritance. Who knows? Sabi ko nga sa inyo eh, depende. Case to case basis. Kasi general reading to. So kung nag-aayos ng inheritance, eh di maayos na. Yun na yung blessing. Ano pa ba? Basta ang mahalaga, magiging masaya 10 to eh. So, yun na yung pinakil, culmination. Ngayon, nandito tong 7 of Pentacles. Ano kaya to? So, 7 of Pentacles natin, Knight of Pentacles, Ace. Ace of Cups. Page of Cups. So, ano yan? Kasi ito na investment card natin, yung 7 of Pentacles. Ito naman yung card ng hard work, perseverance. Ito kasi, hindi naman porke Ace of Cups eh, new love agad. Pwede rin namang new friendship yan. So, who knows? Dahil naging matapang yung iba sa inyo, naging matatag, hindi agad-agad basta sumusuko. Baka mawin ng iba sa inyo yung respect ng kaaway at therefore, babait na sila sa iba sa inyo. May ganun kasing case eh. Kapag ganun, inaaway yung iba sa inyo at nakita ng kaaway na deserve nyo ang respect nila, eh nagbabago naman sila. So, paano magiging deserve nyo ang respect nila kapag nakita nila na hindi kayo basta-basta sumusuko o matapang din kayo or alam nyo kung paano nyo ipagtanggol ang sarili. Ganon. So, pag nakita nila na hindi nila kayo kaya, iiwan na nila kayo or makikipagkaibigan sila sa iba sa inyo. Ganon lang yun. So, yun yung happy surprise natin dito sa Page of Cups. Masa-surprise yung iba sa inyo kasi yung mga kaaway ng iba sa inyo, eh babait. Dahil mawi-win back nyo sila. Okay? Kumbaga, tataas respeto nila sa iba sa inyo.
Siguro dahil nga magiging matatag yung iba sa inyo or papakita nyo sa kanila na hindi kayo basta-basta magpapapi. Pagtatanggol nyo sarili nyo. Ganon. So, titigil na. In short, yung bullying dito. Yun yung nagpapadistract sa iba sa inyo eh. Yung ka-workmate na evil. So again, kung di man to literal na tumama sa inyo di baka tumama dun sa someone na malapit sa inyo na may trabaho. Tapos hindi nyo alam na ganito pala yung nangyayari sa buhay niya. Tapos all of a sudden mababalitaan nyo na yun nga, problema siya. Tsaka workmate niya. Anyways, at least happy ending to. Um, 15 minutes na pala to. So, punta na tayo dito sa susunod na scenario. Oh. Well, ito kasi puppet. Di ba yung puppet? Kinokontrol siya ng sinulid. May kumokontrol sa kanya, di ba? So, sinokontrol siya ng sinulid of rope. So, sa madaling salita, baka ma-manipulate yung iba sa inyo. Ma-brainwash. Beware. Sa topic ng gaslight, manipulation, brainwashing, controlling. Yun na yun. Para bang masasabit kayo sa gulo. Ganyan. Kasi rope. Di ba pag maraming rope tapos natali ka. Ayun, mahihirapan kang umalis. Kasi nga, kanda buhol-buhol na yung tali sa katawan ng iba sa inyo. O baka mapahamak dahil nga, baka ma-involve yung iba sa inyo sa gulo ng ibang tao at na-manipulate nga yung iba sa inyo. O na-gaslight o na-control. So, beware sa mga taong pakikisalamuhaan sa sa month na to. Dahil monthly reading pala to. Ayun. Ito entanglement din to Ito rin Kaya lang, both naman to. Pero marami naman siyang meaning kasi depende sa mga card na katabi niya. Ito. Boat. Paano ba ito? Kasi pag boat, siya ay card ng traveling. O pag move. Kaya ito. Ano ba ito? Alam ko na. Magkakaroon ng disiplina yung iba sa inyo. Sa topic ng time management or kasi entanglement nga yung kanina parang magkadugtong napulupot yung iba sa inyo sa gulo ng ibang tao. Parang may iwasan nyo dito magkakaroon kayo ng self-discipline. Magmumukha na tong action kasi self-discipline na ilayo ang sarili sa mga toxic people parang all of a sudden kakaroon ng intuition yung iba sa inyo na maialis ang sarili sa gulo. Buti na lang, di ba?
or sabihin nating ewan ko, for some reason, alam nyo, nasa sarili nyo na magulo yung sitwasyon, kaya hindi na kayo sasawsaw, hindi kayo makikigulo, ganun. Buti na lang. So, alam ko, ano to yun, ang tingin ko, magkarugtong sila. Buti na lang. Diba? Kasi parang alarming yung unang spread ito. Or kung sakali man na ma-entangle pa rin kayo, o mapulupot sa ganong sitwasyon na, kasi may taong isasabit kayo sa gulo. Malulusutan pa rin ng iba sa inyo, tingin ko. Or kung, yun nga, masabit, kayo mismo ang aalis, mag-walk away kayo. Gagawa kayo ng paraan para makaalis sa toxic situation. Ngayon, punta tayo dito sa last deck. Babasahin ko na lang to para mabilis. Kukuha lang ako ng 3 card. General advice na to for the whole month of May 2025. Teka, basahin ko na. So, sabi, eclipse. Dance with your shadows. Discover hidden aspects of yourself in the darkness. Enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Ito ni abundance, diba? Kahit dito nandito yung abundance, yung sabi ko dun sa 10 of Pentacles, saka 6 of Pentacles, na may blessing na paparating, malaki ang chance. Triple na yung indicator natin na may paparating na blessing. So, sabi, the chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.